So, pray po tayo in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po sa lahat. As we gather today, God, we ask you to guide us, to bless us, to give us grace and wisdom to to be with us today. And please, God, lahat po ng mga may sakit, tulungan mo po. At lahat po ng mga weary of soul, please God, help them. And also God, sa gabing ito, tulungan mo po na kung ano po ang aming i-deliver na message mo from Matthew 21 verse 22 ay maibigay po namin ng tama at ayon sa iyong kagustuhan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayan mo po kami today. This we ask of you in the intercession of Mama Mary. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening po. Good evening po sa lahat. Ang husband ko po ang mag-speak today. And ayan na po siya. Aldrin Lastrilla po. Thank you po. Our topic for today is regarding Matthew 21 verse 22. So nakalagay po dun sa Matthew verse 21, chapter 21 verse 22. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. So kailangan po natin malaman kung anong kinds of prayer na dapat nating gawin para ano ba nang dapat na anong klaseng prayer ang gawin natin para magkaroon tayo ng communication kay God, para lahat ng ating i-ask ay ma-receive po natin. So ito po yung kinds of prayer. Number 1, vocal prayer. So these are prayers that are spoken aloud. Common examples include the Our Father, the Lord's Prayer, the Hail Mary, the Glory Be, and the Apostles' Creed. These are fundamental prayers that Catholic often
often learn from a young age. So, lahat naman nakaka-memorize. Dapat i-memorize natin to kasi minsan ito pa lang hindi natin memorize eh. So, paano tayo makapag ah, pray kay God kung kumbaga sa hindi natin maumpisahan yung communication natin kay God kung hindi natin umpisahan sa ganitong simple prayer na inutos niya. Ibig sabihin, ito yung tinuro niya yung Our Father, the Lord's Prayer. So, kailangan pong matutunan natin yan, ma-memorize. I-memorize na nga lang, hindi pa natin magawa. So, yun yung yun yung ah kumbaga sa requirements natin para at saka intindihin natin kung ano yung ah, katulad ng Our Father. So kung anong nilalaman nito, parang nire-recite lang natin minsan dahil memorize na nga. So kailangan din with heart, with feelings, sa pagbigkas, syempre yung Our Father, kailangan malinaw. Kasi baka mamaya, hindi Our Father ang mabigkas natin, ibang Father. Baka farther, baka lumayo. So, yun po. Number 2 is meditative prayer. So, meditative prayer involves deep contemplation and reflection on a particular aspect of the faith. A biblical passage or a religious concept, it is a way of engaging with God in a more profound and personal manner. So ito na nga po, kailangan mag-meditate tayo, talagang focus lang tayo sa Kanya pag nagpe-pray tayo. As in, parang nasa harap natin si Lord pag nagdadasal tayo. As in talagang nasa harap siya. Parang you are communicating with Him. At the same time, kasi mararamdaman mo yon na sumasagot siya. Mararamdaman mo yon na dahil kung ano yung sinabi mo sa kanya, kung ano yung mga kailangan natin, ah, yung mga kahilingan natin, mararamdaman din yan at kailangan natin yon. So, kailangan may meditation. So, kailangan mag-meditate. As in talagang seryoso ka sa mga ginagawa or yung sinasabi mo sa kanya. So, number 3, Liturgy of the Hours, also known as the Divine Office. This is a set of prayers and psalms that are prayed at specific times throughout the day. It is a structured way for Catholics, particularly priests and religious, to sanctify the hours of the day and night. It consists of morning prayer, lauds, evening prayer, vesper, and other hours. So, yung pag-pray natin, hindi lang one time. Parang when you wake up in the morning, kailangan nagpe-pray tayo kasi syempre papasalamat tayo, nagising pa tayo. Tapos pagdating naman ng tanghali, pwede rin tayo mag-pray. Magpapasalamat tayo sa mga naihain ng mga pagkain, mga blessings na dumating sa atin. Tapos pagdating naman ng 3 o'clock, meron din kailangan mag-pray. So talagang ang kailangan natin mag-pray para ma maging tayo, maging totoong ang tawag doon, yung maging totoong servant ng Panginoon. So, from 6 o'clock to 8 o'clock. Kasi ang schedule talaga niyan, 6, 12, 3, 6, 8. Kasi sa 8 naman, ang 6 o'clock, it's Angelus Prayer. So, yung 3 o'clock, the Divine Mercy.
Tapos pagdating ng 8 o'clock ng in the evening, for the soul. So yun yung natutunan ko rin sa ano namin sa probinsya na pag pag nagbebel na yung ano yung kampana ng ano ng church. Alam na namin kailangan mag-prayer na. So buti sa ano sa probinsya may naririnig kaming bells. So pag umano yon, tumunog yon. So time for prayers na. So kahit 1 minute, 2 minutes, i-recite mo yung Our Father, Hail Mary, tapos the Angelus, Glory be. So yun yung ano yung uh, dapat nating ginagawa in routine para kumbaga sa ano masanay tayo na masanay na mag-pray na mag-pray. Okay, number 4, adoration. So Eucharistic adoration involves praying in the presence of the consecrated Eucharist, believing in the real presence of Christ in the blessed sacraments. Catholics may sit or kneel in silence, offering prayers of adoration, thanksgiving, and petition during this time. So, ito yung ano, ito yung medyo may sakripisyo kasi kailangan mong mag-visit sa Adoration Chapel kasi ayun lang yung ano yung place na pre-provide sa atin ng mga Katoliko na mag-pray tayo na nandun kumbaga sa ano nakita natin yung ano yung katawan niya at naramdaman natin presensya na dun sa Adoration Chapel. So sa Adoration Chapel makikita natin yung ano yung ano yung tawag doon yung kalimutan ko yung tawag doon sa ano na yun yung may ostia na kalimutan ko yung tawag doon. Sorry. Pero talagang mafi-feel mo talaga siya doon. Although sabi naman sa akin ng mga ng mga madre, you can pray anywhere. Kasi si Lord nandun lagi siya. Once you recite the prayer, the Lord's prayer, automatic nandun na siya. Automatic pag tinawag mo nga lang siya, Lord, help me. Automatic nandun siya. So, pero itong Blessed Sacrament is very important na kailangan pag humarap tayo sa kanya, ready tayo sa gagawin natin kasi minsan pag pumasok tayo sa Adoration Chapel, hindi tayo ready, balisang-balis na tayo, para bang marami tayong gagawin. Kailangan pagpasok mo doon, iwanan mo muna sa labas yung mga gagawin mo. Kasi talagang kumbaga sa yung mga kumbaga sa yung mga dalahin mong nasa maleta, iwanan mo muna sa labas. Paglabas mo na lang, saka mo lang siya dalhin uli. So yun. Number 5, may number 5 pa ba? Intercessory prayer. These are prayers offered on behalf of others. Catholics often pray for the well-being, healing, and intercessions and family members, friends, the church, and the world. The prayer of the faithful during Mass is an example of intercessory prayer. So, dito naman yung klase ng prayer na nagpe-pray tayo for healing, para sa ating pamilya, hinihiling natin na maging maayos ang ating pamilya, maging yung mga blessings na binibigay ni Lord, na magkaroon tayo ng good health, katulad niyan yung may mga sakit ngayon, sana gumaling sila. So kailangan sa prayer natin para kompleto, nandun na yung ipapraise mo si Lord. We ask His guidance. Tapos pagdadasal natin yung mga may sakit.
lalong-lalo na yung pamilya natin at yung mga kakilala natin, mga kamag-anak. So, yun po yung intercessory prayer. Number 6, prayer of contrition. This prayer expresses sorrow and repentance for one's sins and seek God's forgiveness. The act of contrition is a common prayer of contrition in the Catholic tradition. So, ito rin yung yung magandang prayer sa umaga. Kasi bago ka mag-umpisa ng mga gawain, nanghihingi na tayo ng patawad para hindi na pumatong yung kasalanan na gagawin natin sa araw na ito. Di ba? So, um, napapasalamat ako kasi sa Notre Dame of Haro is a Catholic church, Catholic school. So doon ko natutunan yung act of contrition. So nung tinuruan kami ng madre magdasal ng ganun, act of contrition. Nung una, hindi ko siya maintindihan. Kasi recite lang kami ng recite. Hindi namin alam kung anong nilalaman ng act of contrition. Pero yung first year ko, hindi ko maintindihan yun. Pag second year, parang parang sige lang, i-recite mo lang, i-recite. Pero later on, nung medyo parang para bang na pinitik yung mind ko, yung brain ko, pinitik. Uy, ito yung kailangan mo. Namnamin mo siya, seryosohin mo siya sa prayer kasi ito yung nag-ask ka kay Lord ng forgiveness, kumbaga sa napakaganda ng nilalam mo kasi although hindi lahat ng Katoliko marunong magdasal ng act of contrition. Lalong-lalo na napakarami ng hindi marunong magdasal nito. Yung for example, yung tinuro sa amin ng madres, act of contrition. My God, I'm sorry for all my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you, whom I should love above all things. I have firmly intended with your help to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. So yung po yung yung act of contrition, grabe, sabi ko, grabe. Lord, swak na swak to sa akin. Kasi talagang natouch ako doon sa unang-unang unang-unang saltada pa lang. My Lord, I'm sorry for all my sins with all my heart. So talagang damang-dama ko yun. Sabi ko, thank you Lord na natutunan ko ito dahil pag once na nagkakasala ko, minsan nakakalimot tayo. So kailangan i-recite yun. Okay, so meron pa ba? Number 7. Okay. Novena. A novena is a 9-day prayer and devotion, often asking for a specific intention or for the intercession of a particular saint. Novenas are a common way for Catholics to seek spiritual help and guidance. So, ibang klase din po ang novena kasi dito, di ba nag-wish tayo na pag nakumpleto natin ang novena, mag-grant yung ating mga mga kahilingan kay Lord. So naging tradition na tuwing may novena, kailangan kumpletuhin. Kasi pag hindi mo na kumpleto, para bang baka hindi ibigay ni Lord ang ating mga kahilingan. So anyway, pero katulad ng inaatinan namin tuwing Santo Niño sa every January, hindi siguro coincidence na lahat ng hinihiling namin ay ginagrant niya kasi para bang
naging ano na lang namin, naging kagagawian na lang namin na kailangan buuin namin ng novena. Kasi para sa Diyos ito. Hindi dahil sa may mga hinihiling tayo, kundi ano to parang sakripisyo para ialay natin sa Kanya. So yun yung 9 days na dapat, kasi yung iba, ang ginagawa, first day lang mag-a-attend, tapos Yes. last day. O di kumpleto na rin first day and ninth day. So, yun yung para sa akin mali. Ah, kung committed tayo dun sa obligasyon na ibibigay natin it's either saint or for the Lord. So, kailangan natin kumplituhin talaga yung 9 days. Kasi basta 9 days talaga. As in talagang yun yung nararapat na dapat nating i-offer kay God. Dahil yung 9 days na yon ay para sa Kanya. We have, kumbaga sa kung meron tayong, kung yearly lang naman yan, we have 365 days minus 9, 356 days pa. So yung in-offer mo na 9 days na yun, hindi siguro ka, kabawasan ng ng araw mo. Or sabihin natin, nagno-novena ka every month. 30 days minus 9, may 21 days ka pa rin. Di po ba, no? So, kailangan yung novena, as in talagang kung nakapag-umpisa tayo, inumpisa natin, kailangan bigyan natin ng bigat kahit anong mga temptations na dumating, may mga birthday, may mga invitation, kasi talagang namin yan, experience namin yan during our novena sa Santo Niño. Ito na, birthday ng ninong ko. Kailangan kayo mag-attend. Pero sabi ko, ginagawa na namin to yearly. Tapos ngayon pa kami na mag-a-absent. Sasabihin na lang, pero napakaganda talaga ng nangyayari. Sasabihin ko, Ninong, pasensya ka na kasi meron kaming novena na atinan. Nakapag-commit na kami dito. Happy birthday na lang, parang ganon. Meron ding mga invitations na mga kasal. So, tiniturn down namin yan kahit importante. Pero mas importante kasi yung novena eh. Para sa akin, ang novena ay isang pinakamahalagang bagay na dapat nating ginagawa para ialay sa Panginoon. Yon. Okay. Thank you. Number 8, contemplative prayer. Contemplative prayer involves a deep, wordless communion with God. It's about being in God's presence and experience His love and grace in silence. It is often associated with the writings of mystics and spiritual teachers like Saint John of the Cross and Saint Teresa of Avila. Ito yung actually inaamin ko kulang pa ako sa life ng mga saints eh. Hindi ko pa nakapag-aralan tong kay Saint John of the Cross and Saint Teresa of Avila, kung ano ba yung life nila. Kasi actually pag binasa ko to at yung tungkol sa kanilang buhay, so hindi ko alam kung ano yung ginawa nila. Pero kung sa pagdadasal, syempre para bang powerful yung prayer natin, means kahit hindi tayo magsalita, as in talagang as in
silent. Silent lang. And as in communicating with God through your brain or your heart. Your heart. Heartily. As in, yun po yung ano natin, yung kailangan seryoso, makabuluhan, at focus. Focus sa Kanya. Kahit merong tumatawag, minsan kasi pag nagpe-pray tayo, may mga distraction. Sabihin, o nagpe-pray ka na, Our Father. Daddy, may tao. Sandali lang. Tapos continue ka na. So, mayroong talagang distraction sa prayers eh. Lalong-lalo na pag ikaw kung baka sa gusto mo makipag-communicate kay God talaga, diyan papasok yung mga distractions. Diyan papasok sila eh. Dahil para mawala yung para mawala yung focus mo kay God. Okay. So, the next is blessings and benedictions. Catholic blessings are invocations of God's favor and grace upon people, objects, or events. Benedictions are blessings that often conclude liturgical services, such as Eucharistic benediction, where the Blessed Sacrament is displayed for adoration and blessing. So, katulad ng Mass offerings, yung Eucharistic celebration is also a prayer. It's a thanksgiving prayer. So, yung sineselebrate natin, we have to go to Mass every Sunday. Tanggalin na natin yung sinasabing obligation eh. Pero, palitan natin ng it's a mandatory. Hindi siya obligation eh. It's mandatory, para sa akin, mandatory yan eh. Na you have to offer Sunday to God. Kasi sa Bible itself, nakalagay doon, dapat Sunday is rest day kasi yun lang talaga yung i-offer mo sa Kanya para magsimba. Yun. Next is spontaneous personal prayer. In addition to formal prayers, Catholics are encouraged to have personal conversation with God, expressing their thoughts, feelings, and needs in their own words. Yun. Aside from mga Our Father, yung na-memorize natin, so we can also recite our own prayer. So hindi kailangan minsan gamitin natin yung Lord's Prayer, pero pwede nating i-mix. We recite those Our Father, Lord's Prayer, and then after that, pwede nating sabihin kung ano pa yung mga gusto nating sabihin kay Lord. Kasi kaya nga po sabi niya, kaya nga po tumatak sa akin yung Bible verse na yan. Matthew 21 verse 22. Kasi marami akong nakikita na pray ka ng pray, para bang nakikita ko sa kanila na kahit nga sa akin, minsan nagpe-pray ako, pero tuliro, parang as in talagang, paano kung ganito, Lord? Paano kung ganito? Paano kung magkaroon ako ng problema? Dapat pala, pag nag-pray ka, maniwala ka na maniwala ka talaga na ibibigay niya yun lahat. Lahat ng gusto mong mangyari sa buhay natin, ibibigay niya yun. Katulad nung babaeng nagkaroon ng 12 years na hemorrhage.
tinugo ng 12 years. Sabi niya sa sarili niya, ah, pag nahawakan ko lang yung dulo ng damit ni Jesus Christ, alam ko gagaling ako. Nahawakan nga niya without any doubt. Kailangan lang natin magdasal, kailangan natin na maniwala na kung gagaling tayo, gagaling tayo. Kung hindi tayo kung nagkasakit man tayo ngayon, alam natin gagaling tayo bukas or mamaya. Kaya itinuturo sa atin ng Panginoon na kahit tayong mga mga tao dito sa mundong ibabaw, we can be healed by ourselves. Hindi kailangan kailangan ng mga mahika or mga albularyo. Yung mga albularyo, example, yun po yung yung mga yung iba may pananampalataya talaga kaya sila nakakagaling. Kaya lang yung iba naman di naman sa tinitira ko sila. Iba naman inaangkin na sila ang nagpapagaling na dapat hindi. Kasi ginagamit lang nila yung Panginoon para magpagaling makapagpagaling sa tao. Kaya never na dapat na angkinin yung hindi naman ikaw yung nagpagaling. Pero yun yung na-experience ko sa mga albularyo. Meron naman talagang nakapagpagaling pero hindi nila sinasabing sila nagpagaling. Ang Diyos ang nagpagaling sa iyo. Kaya dapat kang magpasalamat sa Kanya. So, i-add ka ba? Wala naman. Walang i-add ang misis ko. Yun nga po, no? The message na dapat nating ginagawa is kailangan natin i-recite yung Ama Namin or Lord's Prayer, yung Apostles' Creed, Hail Mary. Kailangan kasi may intercession din ni Mama Mary kasi siya talaga yung pinaka-bridge natin, pinakatulay para kay Jesus. So, isa din yun sa mga dapat natin na naintindihan kung sino ba yung protocol eh. Sino ba yung hanapin natin, sino ba yung kakausapin natin para mag-grant yung ating mga wishes, mag-grant yung ating mga pangangailangan. So, napakaganda ng sa experience namin, napakaganda ng mga nangyari, naging successful lahat ng aming mga ginawa. Katulad yung activity namin, naghermano kami. As in talagang hindi ko overwhelming. Sobra. Yung blessings, grabe. Hindi ko maintindihan bakit. Pero naniniwala na lang ako. Lord, alam ko na ikaw yung nandito ka. Alam ko. Kaya nangyari ito dahil ginabayan niyo kami. Kaya naging successful ito dahil ginabayan niyo kami. Grabe ang bishop, talagang hindi ako makapaniwala na sobrang sa totoo lang malaki ang gastos eh. Pero hindi namin ininda yung mga gastos. As in, talagang it's a blessing. Hindi wala na masabi kundi salamat. Dahil sobrang blessing. Kaya nga, sabi ko, Lord, kung pinagkakatiwalaan mo kami ng ganito kalaki, huwag po kayo mag-alala. Dahil kung malaki ang binigay niyo sa amin, malaki din po ang ibibigay namin, i-share namin sa mga tao na nangangailangan. So, maraming salamat po. Yun lang po.
Sister Jess. Yun, thank you po sa sharing niya. So bali, kunin naman natin po yung ah sasabihin naman ni Bishop para sa ano na yun, sa verse na yun. Thank you po, Bishop. Ayun na. Bishop, naka-mute po Yan, kayo. oo. Sige, Ayan, na-bless thank po you ako sa sharing ni Brother Aldrin, no? Nakita nyo kasi na God is at work sa buhay nyo. No? Ayun po yun eh. Kaya napapaiyak tayo, namamangha tayo dahil nakikita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa mga pangyayari at buhay natin. Ito, yung sa sharing ni Brother Aldrin, ito po, Sister Karina, yung sinasabi mong paano malaman kung may relasyon ka na kay Lord. Ito. Biro mo, inuuna mo si Lord. Pag may tumatawag, mamaya na muna yan, ha? Si Lord muna. Kapag may mga imbitasyon, okay, wag mo na yan, no? Na kay Lord. Ayun ang relasyon, ibig sabihin, siya na yung priority mo si Lord, no? Ayun naman po, lahat ng prayer na to, it is about relationship with the Lord sa iba't ibang pamaraan. Parang ano yan parang ulam. Kunyari, manok, iba-ibang klaseng luto. No? Ganyan po yung prayer. Prayer, maraming pamaraan. May vocal, may active, may liturgy, may adoration, may intercessory. Kaya maganda yung prayer kasi kumbaga sa ulam, hindi lang isang luto, no? Hindi lang isang kundi maraming putahe. Kaya ayan po yung richness ng tradition ng Catholic Church. Kaya ako po personally natutuwa ako sa mga ginawa ng mga namatay na matandang pare sa probinsya. Na-maintain nilang faith ng tao through mga prayers, traditional prayers. May kampana. Nung dati pumunta ako sa lugar ni Father Jesse, sa kumakalimbang yung mga tao, tahimik, adasal. Ganun din sa Kahit nasa bahay sila. Ngayon po, nawala na yun. No? Baka may konti pa rin, pero karamihan nawala. Kaya yung prayer life ng mga ng tao na bumaba. Kaya maganda to yung mga maraming nawalang dapat ibinabalik. Diba, mga Angelus? Dati pag alas 6, agad silang tao, Angelus, naalala ko yun sa bahay namin eh. No, muuwi kayo para magdasal kami. No? Ngayon nawala na yun eh. Oo. May isang bishop sa Australia, binalik niya yung Angelus, alas 12 lang. Once lang sa sa school. Ang dami nagreklamo, mga teachers sa mga bata. Ayaw na. No? Hindi naging bahagi ng kanilang buhay. Yung sinishare mo, Brother Aldrin, yung prayer, naging bahagi ng buhay mo. Pag naging bahagi ng buhay mo yan, ayun, may relasyon ka na kay Lord, no? Siguro, advice ko lang kay Brother Aldrin, tago niyo po yung notes niyo para next time, pag magkaroon tayo ng retreat, recollection, o workshop, seminar, kayo, isa sa mga speakers, ang topic nyo ay prayer. Ha? Itago, ganun po, Actually, Bishop, alam niyo na. Sige po. Pag may mga recollection kayo ng community o maimbita kayo siya, magandang po yan, itong structure nyo, no? Itong iba-ibang klase ng prayer, no? Totoo po to na yung kaya nga pa nangumpisal ka, yung pare. Pag sinabi ng pare, sabi mo yung ako punctuation, meron ng kopya ron eh. Dahil hindi na-memorize yung tao. Nung maliit kami, memorize po namin, maliit kami. Ang na-memorize mo sa akin yung, oh my God, I'm heartily sorry for having offended you. No? Not because I dread the loss of hell, but because I offend you who is so good, no? And I promise to avoid sin. No? To do penance and to avoid sin, no? Kaya yung pare, pag nawala na yan eh. Kaya ngayon, dahil sa confession, ginagawa ko na sa mga tao ngayon, huwag kayo matulog na hindi kayo nag-a-act contrition. Kung hindi nyo na-memorize yan, wala kayong Catholic prayer books, kahit sabi mo, Lord, have mercy. O yung sinasabi mo sa simbahan, ako'y nagkukumpisal sa Diyos, basta ang mahalaga po, kasi God is so holy. No? Kung hindi ka man na magising na, nakapahingi kang tawad. No? Kaya ayun po advice ko lagi sa mga tao, huwag kayo matulog na hindi kayo humingi ng tawad sa Panginoon, no? Kaya maganda po yung nagawa ng Catholic schools, no? Sana ganyan din po maituro ng mga madre, yung basic na basic, no? Kasi marami kong naman tinuturo na eh. Pero yung basic nakakalimutan, no? Nakakalimutan niya, no?
Yung nobina, maganda yan. Yung nobina po, nag-umpisa po ang nobina nung bago mag-Pentecost. Nagdasal yung mga apostoles, disciples kasama si Mama Mary for 9 days. Tapos dumating yung Holy Spirit. No? Ayun po yung origin ng nobina, 9 days. No? Nagdasal sila kasama si Mama Mary. Kaya pag nag-nobina tayo, doon po kumikilos ang Espiritu Santo. No? Kung dati marami po ako nobina kasi sa email ko, may nagpapadala sa akin na grupo na kung sinong nobina darating. Darating nobina ni St. Augustine, ni St. Matthew, nobina ni St. Teresa of the Child Jesus sa October 1st. Maraming nobina. Ang dami niyan eh. Nung dati, ako dyan eh, pati kay Joaquin and Ann, sa lolo't lola natin, Pero siguro, tumatanda ako at sakit na, nahihirapan na, nag-stick na ako, minsan madalas sa nobina kay St. Joseph, no? Kay St. Joseph, no? Kaya ngayon, meron tayong perpetual novena, no? Sa perpetual health, no? Kung kailan mo maumpisahan ulit, no? Patuloy, no? Kasi yung dasal na yun, wala pang 1 hour yan in a day. No? Wag na tayong magdamot kay Lord, no? Pero pag may relasyon kay Lord, bali wala yan eh. Pero pag wala kang relasyon kay Lord, kaya sa mga retreats, sa mga sermons, sa mga preaching natin, i-emphasize po natin magkaroon tayo ng relasyon kay Lord. Kasi pag may relasyon ka kay Lord, lahat po ito sumusunod na. Yung mga tinalakay ni Brother Alvin. Pag wala kang relasyon, ano lang to eh. Kasi kung dagdag kaalaman. Pero pag may relasyon ka, okay ito. Gaganda yung aking prayer life. Relationship po kay Lord. Kasi nahimay-himay nyo, no? Ganon. Yung liturgy of the hours sa Old Testament, ang basis niyan sa Psalm 119, verse 164. Nakalagay dun, 7 times a day, I thank the Lord. Tapos kung makita nyo si John and Peter, sa Acts 3, verse 1, nung bago nila ginamit sa Lord para yung pilay ay tumayo at sumayaw at magkatalon. Nagdasal sila nun. Afternoon, 3 o'clock. Prayer time nila 3 o'clock eh. Tapos sa Acts 10, nung si Cornelius, nung nagbukas ang simbahan para sa mga pagano at hindi na sa mga Hudyo, nagdadasal si Pedro ng alas 12 ng tanghali. Kaya ginawa ng church na nagiging practice niya, no? 6, 9, 12, 3, 6 or 8, 9, tapos 12, tsaka 3. So sa mga monks, ginagawa yan. Sa seminaryo, ginagawa lang po namin 3. Morning, tapos tanghali, tsaka gabi. Oo, ganon. Kaya yung, pero lahat po to walang meaning pag wala ka relasyon kay Lord. No? Naging makahulugan kasi may relasyon kay Lord eh. Di ba? Ba't ka magkasunta ninyo kay Santo Niño, Nobina, kung wala ka relasyon kay mahal na Santo Niño? No? Ano yan parang burden. Pero kung in love ka kay Lord, ito? Makahulugan, no? Yung contemplation, po yan? 2 klase yung contemplation, acquired or infused. Yung acquired, sa pagiging faithful mo kay Lord, bibigyan kanya ng gift na talagang, ang presensya ni Lord kahit ilang oras, hindi mo alam. Ayan yung mga mystics, mga saints. Nagdadasal bisan 24 hours. But 3 days, hindi nila alam. Nakalaw, lang yan. Ilang minutes lang. Yun, dahil faithful sila, acquired. No? Kumbaga si Teresa of Avila, sinabi niya, siya nga pala na nabanggit ni Brother Aldrin, si St. John of the Cross at si St. Teresa of Avila, sila po yung ang authority tungkol sa mga mystical prayers sa Catholic Church. Yung dalawa po, no? Si St. John of the Cross, spiritual director niya, si St. Teresa of Avila. No? Si St. Teresa of Avila, naging, siniryoso niya ang kanyang faith at the age of 40. Pumasok sa kumbento, bata pa siya. Pero parang binabali-baliwala lang niya. Pero at the age of 40, nakita niya yung krus ni Kristo. Nagbigay siya ng revelation. Ganun siya kamahal ni Jesus, kaya naging seryoso na siya. No? Tapos, meron siya 7 stages, no, ng contemplation mo kay Lord. Ang last, yung spiritual marriage mo kay Lord. Nung 1 na kayo, parang kandila, analysis na kandila 2 kandila, in the end, 1 kandila na lang. No? Kasi si kandila si Lord, kandila mo, nag-fuse na. 1 na lang. Ano po yung pwedeng acquired na after how many years of prayer or gift infused na ni Lord dahil may relasyon na kayo sa Kanya, no?
So ako wala pa ako sa ganun nung talagang one na kayo kay Lord na one na. Pero proseso yan, no? The same as mag-asawa, di ba? Mag-asawa ba tumatagal, nagiging isa ng isa kayo. You're no longer two but one, pero as you live your married life, nagiging isa na kayo. No? Mga iba, hindi nag-isa, no? Naging dalawa lalo, naghiwalay. Oo. Pero ang goal kasi ng marriage kasi to become one eh. Oh, Yes, sir. you work that out. The same with the Lord. You work it out in prayer life. We give time kay Lord. No, mahalaga siya pagkagising, may prayer tayo, or whatever that is, no, mahalaga. You give time to the Lord, you work it out. Yung relationship niyo para maging one kayo. No, parang marriage siya, no? Ganon. At yung sa marriage, may fruit yan. Ang fruit niyan, yung anak nyo. So yung fruit ng prayer nyo kay Lord, ang fruit niyan, you become one with Jesus, you become holy, you become a saint. Ayun po ang fruit niyan, no? Maging kaisa ka na kay Lord, no? Ayun po yung goal. Ang goal ng prayer natin, union with the Lord o spiritual marriage. Kung sabi ni Teresa of Avila, ay siya kasi yung authority dito eh. Kung ang lungs natin, kailangan ng oxygen, ganoon din po ang ating kaluluwa. Kailangan ng prayer. No? So, healthy lungs need oxygen. Healthy souls need prayer. No? Kaya itong mga pamamaraan lahat, kaya maganda intercessory kasi nagiging personal to eh. Kasi sa prayers of the faithful sa misa, general di ba? For the Pope, the bishops, and the priests. No? For the church, for those in authority, we pray for the government. General po yun eh, usually. No? We pray for the poor souls in purgatory, general. Pero sa intercessory, nagiging personal. Diba? Ngayon, naalala natin si Ate Emily, meron siyang sipon. Pinag-pray natin siya, no? Nagiging personal yung mga prayers natin. Diba? Anak mo, may dasal, merong kaya pinagdadasal natin, no? Minsan nag-text sa akin, pag-pray mo sa ganito, pinag-pray ko. Yung classmate ko, birthday ngayon, so pinag-pray ko siya. Feast ngayon ni Saint Vincent de Paul, so sinabi ko, I ask the intercession of Saint Vincent de Paul for you. Bukas, birthday ni Father Efren de Guzman. Nakakilala niya mga Christ Family Prayer Group, no? So isinama ko na sa prayer. Dahil si Father Efren de Guzman, 72 years old, na malaria siya sa Angola. Ngayon medyo tinatamaan ng demensya. Pagkausap mo, laging tinatanong, ano ba pangalan mo? Yan, no? Pagkausap na niya sa'yo, tatanong niya kung anong pangalan mo. Kaya ang advice ko sa kanya, kausapin na niya yung mga superiors niya, baka doon siya sa retirement house ng ng SVD. Tapos nag-drive siya, baka delikado niya, sabi ko. Kaya pinagdadasal ko siya, no? Sabi ko, pero patungo lahat tayo ron na sa yung sakit, sa yung old age, maaga kang tinamaan ng demensya, ang Lord kumikilos pa rin sa buhay mo, no? Kaya yung yung simbang gabi, nobina po yung simbang gabi. 9 days, no? Sabi ni Brother Al, no? Sa umpisa lang tapos sa huli. Kita nyo, sa unang simbang gabi, nakadami. Grabe. Habang tumatagal, kumukunti. Pagdating sa huli, naku, dami uli. Yan, simbang gabi. Wag lang kung may mga magkakaibigan, kwentuhan sila sa gabi. Ganun. Pero otherwise, ganun. Yung kapag may relasyon kay Lord, binibigyan mo panahon si Lord, no? Hindi na sa ating convenience. No? Kahit na whether we feel like praying or not, we pray. No? Ako, kahit na masama pakiramdam ko, kung kaya ko naman, namimisa ako. Kasi may relasyon ka na kay Lord eh. May relasyon ka na. No? Parang sa mag-asawa. Dahil may relasyon kayo, kahit na masama pakiramdam, may sakit yung asawa mo, asikasuhin mo. No? May mga times ang sarap asikasuhin ng asawa mo, ng anak mo. Pero dahil may relasyon kayo sa isa't isa na, kahit na masama pakiramdam mo, pagod ka rin, aasikasuhin mo. Dahil may relasyon na kayo eh. No? May relasyon kayo, no? Sa hospital, wala kayong relasyon, pero babayaran yung nurse eh. Kaya asikasuhin ka niya, no? Pero sa pamilya, masarap mag-asikaso, pero pag mahina ka, may sakit ka rin, pagod ka rin, dahil may relasyon kayo, may pagmamahal na, inaasikaso mo. Ganun din sa prayer. Whether we feel it or not,
o marami siyang distractions, tuloy lang tayo sa prayer kasi may relasyon na tayo kay Lord, no? O sige po, marami po tayo sanang masabi, no? Pero dahil wala tayong time, no? Sorry ulit, napadami yung aking next time ulit. Pero yung po, itago nyo po yung nyo. Pwede pong gamitin yan. Parang Nakatago po input yun, Bishop. Okay, praise God. Sige po, Kailangan pa ng toke, hindi lang pwedeng ma-expound sa inyong experiences, no? Limited ang time natin, kaya siguro hindi nyo rin po ma-share yung inyong mga ibang karanasan. Pero maganda, praise God, no? Na-bless po ako. Sige po, kung mayroong mga gustong maka-experience, may mga experience na ma-share o may mga tanong, pwede nyo po. May mga 8 minutes pa tayo. Sige po. Si Sister Jess daw po, Bishop. Okay po. Sister Jess, go. I-share ko lang po yung personal experience ko sa intercessory prayer. Na-experience ko na pag pinagdadasal nyo ang isang tao, nagkakaroon kayo ng personal concern sa kanya. Na para bang nararamdaman mo yung pain niya, nararamdaman mo yung happiness niya pag answered prayer, lalo na pag sinabihan ka na, uy, salamat sa prayer, sa answered prayer ako. Praise Jesus. Yung joy na nararamdaman niya, nararamdaman mo din. Yung pain, nararamdaman mo. Rin lang po yung experience ko pagka yung nagpe-pray ka para sa ibang tao. Nagkakaroon ka ng, parang nagkakaroon ako ng, hindi man niya alam, nagkakaroon ako ng connection sa kanya. Ganun po. Thank you. Tama po, correct po yan. Tama po yan. Ganun. Tama po yan. Sister Emily. Kaya pinagdasal po natin mga kaluluwa. Yung sinasabi ni Brother Aldrin sa gabi, pinagdasal natin ng kaluluwa. Medyo hindi po nabibigyan ng pansin yan sa mga preaching, no? Dapat nabigyan po yan kasi it is an act of love na ipagdasal natin yung mga kaluluwa. At siya rin pinagdasal tayo, nagkakaroon tayo ng relasyon sa mga kaluluwa. No? Alam niyo yung papa ko, hindi siya nakakayo mo magdasal sa kaluluwa. Kaya pag napapagising ang papa ko, sabi niya ako, pag pagod ako, sabi ko sa kaluluwa, gisingin ako, ginigising ako. Kaya masarap, Bishop, masarap sa probinsya dahil pag narinig mo yung kampana, grabe parang seryoso na agad ang mga tao dahil lalo pag 8 o'clock na in the evening, magpe-pray na talaga sila. Dapat po maibalik yun. Nawala po yung culture na yun, nawala po yung kultura yun eh. Sana maibalik natin, Okay. Pwede alas 6 ng gabi. Pwede alas 6 ng gabi kay Bishop Lito. Yes. May kampana ba San Martin de Porres Church? May kampana? Palalagyan po natin para sige, lagyan po natin para pag alas 6, ikakampana tapos magdadasal tayo ng Angelus o kahit na 1 Our Father, 1 Hail Mary, 1 Glory Be. Kahit na ordinary kampanya lang, parang maibalik sa tao. Yung ganun, ay, kahit na hindi nakakalimutan si Lord. Pero alas 6, lagyan natin ng kampanaryo. Oo, ganun, Tama po yun, Pagdasal natin mga kaluluwa, yung pag alas 6, maalala man lang kahit na ilang seconds lang, si Lord pala yun. Oo, ganun. Unti-unti natin Ganun po, Bishop Lito, kung magagawa po natin yan. Para sa magandang kultura po yan na nawala. Magandang project nga yun. Praise God, Praise God. Okay, Sister Emily, go ahead. Meron po kayong tanong. Sige, pero statement lang naman to. Naalala ko kasi nung ako yung apostolado ng panalangin pa. Yung every afternoon pa magpe-pray kami ng before the mass na 6 o'clock mass, 5 o'clock mass. Ang bilis mag-grocery ng mga kasama ko. Tapos minsan lumabas yung pare ng Camp Crame. Naabutan ba kayo? So, pare-pareho kami ng mga kung ano yung tanong na naabutan ba kayo. Father, ano ho yun? Wala ba, baka kako naabutan kayo ng demonyo sa bilis niyo magdasal. Pero ito yung tanong ko, Bishop. Ito yung tanong ko, ano ang pagkakaiba? Pareho naman yung Angelus at saka yung kailan siya nagpapalit para maging Regina Celli? Yung Regina Celli po, ginagamit po yan kapag kapag Easter. Kapag Easter. Regina Celli, no? Ganun, So, Easter pala, Sister Karina, no? Pero bakit, Bishop, bakit kailangan, meron bang sorrow doon sa Regina Celli? Wala po more of yun. More of yung queen. The queen parang rejoices. Parang the queen, Regina Celli, sabi ng Regina, queen. Celli sa Latin, heaven. Queen of heaven, rejoice. Hallelujah. So, binibigyan ng emphasis lang, no? Parang, actually, kahit na hindi nyo paltan, pwede naman. Parang halimbawa,
pagdating ng Advent, pwedeng lahat ng mysteries ng Rosary puro joyful. Tapos during Lent, pwedeng lahat ng mysteries ng Rosary, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, pwedeng puro sorrowful. Tapos pag Easter, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, pwedeng puro glorious mystery. Option lang po yan, option lang. Pero pwede namang i-follow nyo Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Thursday, luminous mystery. Pwede po yun, pero nasa sa inyo po yun. At siguro, depende sa parish priest nyo, kung gusto na i-follow yung talagang natural, o pwede niyang palitan na during Advent, puro joyful, during Lent, puro sorrowful, during Easter, puro glorious. Nasa kanya po yun kung gusto niyang yun. Pero wala pong yun. Kung gusto niyo puro Angelus, okay lang. Kung lagyan nyo ng Regina Coeli, pwede rin. Ganun po yun. Okay po, Sister Emily. Thank you po. Okay, meron pa po. Meron pa pong 3 minutes. Ako, Bishop, lang, sana maikli lang. Sige po, sige po. Parang meron din sa akin nag-trigger pa rin na matagal ko ng katanungan. So parang sabi, kino-consider ko yung self namin na we are in God already. Pero alam ko may mga bagay pa rin na hindi namin nagagampanan. Siguro sa tingin ko lang po yun. Pero parang lagi po kasi sinasabi, parang lagi ako nag-worry. Pero sabi nga, do not worry, just pray. Pero naisip ko po, Bishop, yung sinasabi na when you are in God, you're in vain. Paano po ba yun, Bishop? Yung pag sinasabi nga, parang lagi ako nag-aalala, pagka malapit ka kay God, parang yun, may mga struggle or may mga parang may mas nangyayari. Parang paano po ba yun, Bishop? Pag ganun, parang totoo naman po yun eh. Kasi pag na-kay Lord ka na, may kaaway tayo eh. Lagi sinasabi ni ni Saint Ignatius, 2 kingdoms. Okay. Nakalagay sa sa Ephesians 1:13 na He has delivered us from the kingdom of darkness to the kingdom of His Son. Kaya dalawa lang po yan, sabi ni Saint Ignatius, the kingdom of Satan and the kingdom of Christ. Ngayon, kapag na kay Christ ka na, kalaban mo si Satan. Kaya ang daming mga struggles, maraming mga problems, Pero ang mahalaga lang, kasi whether you are in Christ or not, may problema lagi. Yes. Ang difference lang, as a Christian, you have Christ with you. Yes. Parang storms. Naalala nyo si Jesus sa bangka at merong bagyo, may storms. Natatakot yung mga disipulo. Pero si Jesus kasama nila kahit may storm. At minsan pinapa-stop niya yung storm, minsan hindi niya pinapahinto, inahayaan lang niya. Pero mahalaga, si Jesus nasa storm, kasama tayo. So the same pa rin, may mga problema, may nakakasakit tayo, may mga anxieties, nag-i-struggle tayo, pero ang mahalaga na dahil kay Christ na tayo, na kay God na tayo, hindi na tayo nag-iisa. Kaya may Eucharist, I am with you always until the end of time. Ay sinasabi ni Brother Aldrin, may presensya niya, pupunta tayo sa Blessed Sacrament. Dumadalaw tayo. Dati may practice din po kami. Dati sa school kami, bago papasok sa school, dumadaan kami sa chapel. Kahit na 1 minute lang. Blessed Sacrament, naging practice namin. Ang sinasabi ng pare sa amin, sa buhay nyo, whether may Kristiyano ka o hindi, may mga problema. Ang Kristiyano lang, may kasama kayo sa problema. Amen. Parang si Jesus sa boat, may storms, pero nasa boat siya. Sinasabi niya sa mga disipulo, huwag kayo matakot, nandito ako. Patunayan ko nandito ako, pinahinto na yung storm. So ganoon din po tayo, May mga times na papahinto ni Lord ang storms, may mga times hindi. Pero nandoon siya lagi. Ayun mahalaga ron. Kaya Blessed Sacrament, ayun importance ng Blessed Sacrament, Ayun po importance ako. Amen. Okay, amen. Thank you po, Bishop. Enlightened. Praise Jesus. Thank you po. So, wala na po tayong time. So, St. Martin, wala po ba kayong may gustong tanongin dyan? Okay, Bishop Lito? Wala na po. So, closing time na po tayo. Closing prayer. Okay. Closing prayer. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father God, thank you that we are family in Christ. Thank you for this group.
May we bestow Christ's abounding goodness upon our families, friends, and colleagues. May these things you have revealed revealed and thoughts that we have shared dwell in our hearts and steer us to action. Give us the boldness to share your word, love and compassion. Father, heal our land. Bless the Pope and the clergies. Bless all the members and families and attendees of Christ's Family Prayer Group. Grant us peace, protection, guidance, provisions, and good health. All this we pray and thank you, Father, in Jesus' name, mighty name, through the intercession of Mama Mary. Amen. Amen. Jesus, I lift up to you the Christ Family Prayer Group, San Martin de Porres Church Group, Armor of Faith, the Las Trillas family, si Brother Aldrin, Sister Karina. Lalo po yung mga may sakit sa amin, si Ate Emily. Lahat po ng aming pangailangan, material spiritual. Itinataas po sa amin sa iyo, Jesus, and you bless us all. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you po. Bishop. Thank you, Bishop. Sister Thank you, Jess. Sister Thank you Jess. po. Thank you, everyone. Thank you very po, much. ah. Very, Oo. very much. Thank you, Thank you Sister very Thank much you po. po. Oo, si Brother Praise Alvin, Brother no? Jan, Brother Alvin. Brother Jan, no? Brother Alvin. Oo. Thank you. Thank you po, no? Ate Nene. Oo, God bless po. Oo.